po at minabuti nyo, no? Na dumalo at ipagpatuloy ang ating misa. No, alam nyo po na kagabi, ngayon at bukas ng gabi, Easter Vigil, ito po ay isang misa, no? Ako po ay nalulungkot minsan, kasi ang dami po nagbabiyahe, dami nagpupunta sa mga dagat, mga outing, family. Pinagdarasal din po natin sila, no? Pero kayo po, salamat sa inyo, minabuti nyo na magnilay tungkol sa krus ng ating Panginoon. Pinagdarasal ko po kayo, nag-prayer walk po kanina, at ito po yung, sa tingin ko, mensahe ng Panginoon sa atin, no? When you feel like giving up, look to the cross. Sa pagkakataon na gusto mo nang sumuko, tumingin ka sa krus ni Jesus. Unang-unang nararamdaman at naiisip natin, pagka gusto na nating sumuko, para kasing nag-iisa lang tayo. Yung pakiramdam natin na mabigat, masakit, mahirap, yung pinaka nagpapabigat ng ating puso ay yung panahon na sinasabi natin at naiisip natin na parang mag-isa lang tayo. Pag tumingin ka sa krus ni Jesus, sinabi ng Panginoon, parang siya, naramdaman din niya, nasa na yung mga kaibigan niya? Nasa na yung mga tao na pinagaling niya? Nasa na yung mga tao na pinakain niya? Nasa na ba yung mga tao na tinuruan niya? Minsan ganon sa buhay natin, pag naglilingkod tayo, pag nakakagawa tayo ng mabuti, pag nagsiserve tayo sa Panginoon, ang dami nating kasama. Pero yung panahon na nahihirapan tayo, nasasaktan tayo, pakiramdam natin parang nag-iisa. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon, hindi ko alam kung anong sitwasyon mo sa buhay, Pero kung sakaling dumating yung pagkakataon na ito, na pakiramdam mo, gusto mo nang sumuko, tumingin ka sa krus ni Jesus. Kasi pag nakita mo ang Panginoon, sasabihin mo, hindi ako nag-iisa. Ang pinagdadaanan ko ngayon, pinagdaanan din ng aking Panginoon. So when you feel like giving up and you feel you're alone, when you look at the cross, you say, Jesus is with me. Kasama ko ang Panginoon. The Lord is with me. Yung mga pagkakataon din, sobrang pagod, sobrang hirap, sobrang sakit, bigay ka ng bigay, katulad ng Panginoon. Bigay ka ng bigay to the point na parang buhay mo na, wala nang natira sa iyo. Pag dumarating yung pag-iisip na tama na, ako naman, sarili ko naman yung isipin ko. Marami na akong naibigay sa Panginoon. Marami na akong naibigay sa simbahan. Marami na akong naibigay sa aking pamilya. Ako naman. May pagkakataon kasi na parang yung pag-ibig hindi bumabalik, Naranasan nyo na ba yun? You're expecting people to reciprocate what you have expressed. Pero ang nangyayari, hindi bumabalik minsan, At pakiramdam natin, nauubusan na tayo. Wala na tayong maibibigay. So when you feel like giving up on loving people, on serving God, and serving the church, you look to the cross. Kasi kahit sa krus ni Jesus, anong ginawa niya, Sabi niya, lalo na sa misa natin, this is my body for you. This is my blood for you. Ang Panginoon, sarili na yung ibinibigay niya sa krus. When you look at the cross, yung kanyang tagiliran sa divine mercy, di ba? Merong tubig at dugo na dumanak sa kanyang tagiliran. Pinasabi sa iyo ng Panginoon,
Ganito kita kamahal. Kaya mga kapatid, kung gusto mo talagang maglingkod sa Diyos, kung gusto mo maglingkod sa simbahan, gusto mong maglingkod sa iyong pamilya, gusto mong baguhin ang lipunan, huwag mong gawing mag-isa, kundi isama mo ang Panginoon sa iyong mga misyon, sa iyong paglilingkod, sa iyong pagmamahal sa kapwa. Kasi kung sa iyo lang ang manggagaling ang binibigay mo, mauubusan ka nga. Pero pagka niyakap mo ang Panginoon sa banal na krus, if you place yourself under the banner of the cross, overflowing. No? Ang pagmamahal ng Panginoon, overflowing. Mula sa krus, patputa sa iyo, ibinibigay mo sa iyong mga pinaglilingkuran. You become a channel of God's grace, mercy, and forgiveness. Yung mga taong ang hirap mahalin, sa krus ni Jesus, no, parang gusto mo nang sumuko, Father, ayoko na, paulit-ulit na lang. Nagawa ko na ang lahat. Nasubukan mo na ba na mahalin siya sa kapangyarihan ng krus ni Jesus? Kasi if the cross of Christ, no, overflows in your soul, in your heart, in your mind, at yun ang binigay mo, mas effective yun. Kasi tayo limited. Ang krus ni Jesus, limitless, no? Tayo, merong boundary. Yung pag-ibig natin, conditional, no? Pero ang Panginoon, ano bang sabi niya sa krus? Ama, Ama ko, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So mga kapatid, no, when you feel like giving up on the people around you, no, bigay mo sila sa Panginoon. You entrust them to the Lord. You surrender them to Jesus. Kasi His love is greater than our hearts. The heart of Jesus is bigger and greater than our hearts. Yung puso natin, maliit lang, no? Ang puso ng Panginoon, mas malaki. He even embraced sinners like us. So if you feel like giving up, no? Kasi you feel alone and you feel tired. Wala ka and you feel like you don't have anything anymore to give, you look to the cross, no? Lastly po mga kapatid, no? When you feel like giving up on yourself because of sin, look to the cross. Pagka gusto mo nang sumuko sa Panginoon, kasi ang dami mo ng kasalanan, ang dami na nating pagkakamali, ang dami na nating pagkukulang, look to the cross. No? Tumingin ka sa krus ni Jesus bago mo isuko ang iyong sarili. May mga pagkakataon, mga kapatid, you will be tested. Lahat ng disciple ni Lord will come to a testing. Lahat ng saints, they come to a testing, no? Kaya po, I really encourage you, Hebrews chapter 12. Let us run with perseverance the race that is set before us. Let us look to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith, who for the joy that lies ahead endured the cross. For the joy that lies ahead, He embraced the cross. Basahin niyo po yun, Hebrews 12. Napakaganda po. Ang sabi doon, let us look to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith, ang nangunguna at kukumpleto sa ating pananampalataya. Kaya po, sabi sa krus, no? Naganap na. It is fulfilled. So mga kapatid, no? When you feel like giving up because of your own sin, look to Jesus. Kasi sa krus ni Jesus, ang nakita ng Panginoon, the joy that lies ahead. Ano ba yung joy na yon? Easter Vigil, Easter Sunday, the joy of the resurrection. No? Kaya pag tumingin ka lang sa kasama mo, sa katabi mo, sa tatay mo, nanay mo, sa mga mahal mo sa buhay, no?
Pagka dumating yung pagsubok, they give up. Pero kay Lord, no, if you are crucified with Christ, sabi ni Saint Paul, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. The life I now live in the body, in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Pagka tiningnan lang po natin yung sarili natin, ang makikita natin, kasalanan, karumihan, galit, inggit, pagkasungit, fear, anxiety, doubt, no? Ang good news, you look to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Kasi merong joy that lies ahead when you are with the Lord. Kung gusto niyo pong maghanap ng tunay na Kristiyano, si C.S. Lewis po, no, isang writer, meron po siyang book, Surprised by Joy. Ang karakteristik daw ng isang tunay na Kristiyano, the one who have experienced death and resurrection with Christ, is joy. Kagalakan. Kahit na mahirap ang buhay, kahit na makasalanan, there is a reason to rejoice. Why? Because Jesus died on the cross and He gave His life for me. Pagka masyado kang self-absorbed, masyado kang self-centered, pag sarili mo lang yung tinitingnan mo, malulungkot ka talaga. Pag ang tiningnan mo lang yung asawa mo, nanay mo, anak mo, kapatid mo, kaibigan mo, merong limitation. But when you look to Jesus, no, when you look to the cross of Christ, there is joy that lies ahead. So when you feel like giving up, no, I really encourage you, brothers and sisters, try the cross of the Lord. No? Marami ka ng panalangin na hindi natutupad. Gusto mo magkaanak, hindi ka nagkakaanak. Gusto mo mag-aral, mahirap ang buhay. Sinubukan mo na ang maraming trabaho, kulang pa rin ang pera mo. Trinay mo na magbagong buhay, pero may mga kaibigan ka na hinihila ka pabalik sa kadiliman, and you feel like giving up. No, look to Jesus. There is joy beyond the cross. There is resurrection if you stick with the Lord.